paano po nabigla na lang nawala ang inyo pong nanay? Ang paalam niyo po sa amin, sir, uwi po siya ng Samar para ipagawa po yung bahay na pinapatayo po nila dun sa Samar. Sa ngayon po ba, saan kayo nakatira? Valenzuela Sa po. Sa may Valenzuela, Valenzuela. Sabi ni Ma'am Nelida, uuwi ako ng Samar. Yun yung paalam po niya. Opo. Kailan po yan? July 25? 25. Opo. May kasama ba siya na pumunta po ng Samar? Wala po. Wala po, sir. Nakarating ba siya sa Samar? Opo, Nakarating, sir. sir. Kasi ako po mismo naghatid sa Pasay. Nakausap ko pa po, sir, mula Monday hanggang Tuesday. Tapos binigyan po sa akin yung bahay na pinapagawa namin doon. Tapos tinong sa akin kung ano yung plano namin po. Sabi ko, kung gusto mo padali, ipantay mo na yung hollow blocks, tsaka mo nakapitan ng yero, tsaka nakapitan ng plywood. Pag nakauwi na kayong mag-ina ko. Opo. Tapos po yung kinabukasan, walang huling kausap niyo yung anak ko na lang po. Yung last na usap na po yung anak ko. Muna nun po hindi ako namin mahanap. Ang last na location po na alam natin ni Ma'am Nelida is sa may Samar. Opo, sa Calbiga po. After po nun, hindi na natin siya makontak. Hindi na po, 2 weeks po nakalipas. 2 weeks na. Po. So saan siya nakatira habang nasa Samar? Hindi ka po namin alam kasi wala po kaming komunikasyon na eh. May mga kamag-anak po ba kayo doon na tinawagan din natin para malaman sana yung kanyang whereabouts? Nalaman po namin na nawawala siya. Nagpadala pa po yung stepfather ko ng 1,000 para doon sa tita ko para hanapin po siya sa Hinabangan na sinasabi niya mga kamag-anak niya po. Pero wala po siya. Lahat po ng kamag-anak niya, kinontak na po ng tiyahin ko pero wala po talaga siya doon. Ma'am Mary Rose, alam niyo po ba kung asan na ngayon si Ma'am Nelida Nardo? Kagabi po, nag-video call kami po. Gamit yung, hindi ko alam kung yun po yung kasama niya or nakigamit lang ng account. Ang sabi niya, nasa Burungan daw, Burungan Eastern Samar. Hindi niya sinabi kung saan sa Burungan. Nung kausap mo ba siya, maayos yung kalagayan niya? Opo sir, kaya nga po siya tumawag sa akin kasi sir, para sabihin daw sa mga anak at kapatid na okay lang siya. Huwag na daw po hanapin at uuwi naman din po dito sa Calbiga po. Sir, sinong nasa Borongan? Po, wala po kaming kakilala. May kamag-anak ba kayo Wala doon, po, sir. mga kaibigan? Ma'am Mary Rose, nung nakausap po ninyo, tinanong ba ninyo sinong kasama niya or sinong inuwian niya dyan sa Borongan? Hindi sir, kasi sabi niya, nasa maayos daw siya doon. Yun lang naman ang sabi niya. May alam po ba kayo, ma'am, na sinamahan niya? Nakita lang po namin sa CCTV na sumakay po siya ng van. Tsaka yung van na yun, sa isip lang namin. Papunta talaga siya ng oras. Paisti po. Pumunta po sila dito kay Sir Rafi. Mananawagan po. Mananawagan lang po sa alat. Yes, opo, mananawagan lang po. Ngayon, nalaman natin from Mary Rose din na ito po pala isumama sa iba. Ma'am Mary Rose, hindi na po nagme-message sa inyo, ma'am, no? May sinabi siya na uuwi daw siya sa 25 or 26 dito sa Calbiga po kasi date anniversary po ng mama nila yung 25 pa siya uwi, ibig sabihin, lampas 10 araw pa siya. Talagang sinusulit Meron dito, sir, pakinggan niyo po ng mabuti ang sinasabi ko dahil kung si Tita Nelida lamang naman ang hinahanap ng kanyang mga anak, nakita kasi sa CCTV na sumakay siya doon at kayo lamang po ang tumawag. Tapos bigla niyo po ako binlakan nang makita niyong hindi ako ang kausap niyo. Maaari po kayong maging pangunahing pinaghihinalaan na itala na po kasi sa blatter ang kanyang pagkawala. Sino yung kausap na Roger Brosas? Ayan na po yung Yun pong sinasamahan po niya, sir. sinamahan niya ng lalaki ngayon kung yun po. Sumama sa lalaki. Opo, kasi nung August 3, napablatter na po siya ng pinsan ko si Mary Rose po. Pinilit ko po talaga mabuksan yung account ng nanay ko para makakuha po ako kung sino pong huling mga nakausap niya. Tapos nung gabi po, mga alas 6, tumawag po yung Roger na yan. Nung pagkasagot ko po ng tawag niya, nakita niya na iba yung mukha. Bigla niya pong pinatay. Tapos nagchat ako, sino po bang hinahanap niyo? Kilala niyo po ba yung may-ari ng account? Tapos bigla niya na po akong blinak. Lahat po ng account namin, lahat ng mga nakikilala niya pong anak ni mama, blinak niya po lahat. So, yang Roger Brosas Opo. na yan? Opo. Okay. At least meron po tayong clue sa ngayon na si Roger Brosas at yung nanay po ninyo, ma'am, ay magkasama Opo. sa Borongan. Yes, sir. Ang tanong ngayon is, ba't siya sumama dito kay Roger? Eh, sa pala ko, sir, matagal na po nakakilala sa ano yan, sa TikTok po. Kasi lagi po nag-TikTok kasi yun. So yung paalam niya na uuwi siya ng Samar, ang totoo dyan, makikipagkita na siya Yun na doon sa siguro- online boyfriend Yun na niya. siguro po ang way ng Dinay
Dinahilan niya lang Dinahilan yung na lang bahay. po. Pinag-alala pa kayo lahat-lahat. Kaya nga po eh. Nag-post pa po ako kung saan-saan pong pinag-share post ko po. Lahat pong hinabangan, Katbalugan, Burong, Kalbayog po. Makahinga lang po ng tulong kung nasaan siya. Kailan niyo po siya huling nakausap? Kagabi po ma'am, mga 8:30 po ng gabi. Kagabi. Saan niyo po siya nakausap? Sa video call po ma'am. Na account po ng... Sa account ng lalaki ma'am. Nung Roger Brozas. Opo. Talaga magkasama yung dalawang yon. Sabi niya sir na wag na daw ako mag-contact doon sa account na yon, i-block ko daw po. Basta sabi lang niya na maayos daw po siya doon, mabait daw po yung lalaki. May napapansin na po ba kayo na halata na pag naiiba dun sa mga account? Marami sir. Kasi sir, hindi na po nag-iintindi sa aming mga anak. Pabaya na, nanay. Pabayala po. Tuwing natutulog pa kami, lagi nakatalikod sa akin. Lagi ba siyang may kausap sa phone? Hindi ko po alam sir, lagi po sa trabaho sir. Ma'am Grace, may napansin po ba kayo sa mami nyo? Ang napansin ko po sa kanya, lagi po siyang nagkukulong sa bahay, nagsasarado, kahit anong tawag ko po sa kanya, hindi po siya sumasagot, puro po sa cellphone. Minsan niya po, yung mga apo niya po, nagkakasakit na, hindi niya pa po alam. Mga alos, naabot pa po ng 3 days. Di man lang niya po maisip silipin, magkadikit lang po yung bahay namin. Buti pa nga po yung mga kapitbahay namin, inaano po nila, nilalaro po nila yung anak ko, samantalang si mama po kahit laruin man lang yung mga apo niya, hindi po niya magawa kasi puro po sa cellphone, Puro TikTok na lang po kasi sir. puro TikTok. Nalulung na sa social media. Opo. We will try to coordinate this with the police officers din dun sa Borongan. Kumbaga i-welfare check. Di natin alam. Baka naman napipilitan lang siya dun sa kinakasama niya dyan. Pero ang tingin ko dito, sir, parang tinakasan na niya kayo. Wala naman po problema sa akin sir. Kung gusto ko yung malaman, bakit nagawa niya sa amin to? Kasi lahat ng gusto niya nibigay ko naman, hirap na ako eh. Hindi nyo naman siya sinasaktan, Hindi po, sir. inaabuso. Bisyo, sir. Bisyo, sir, yung ano lang talaga, siguro at saka kunting inom po. Kasi uminom po ako, sir. Gawang hindi po ako lagi pinapansin eh. Wala na po talaga sa akin. Wala na po Kahit yung mo attention. pagkakapit po, hindi na po nagbaano sa kayakap eh. Kasi paghahanda po ng baon ko, wala na. Pag inutusan ko magandang baon, yung kagalit po sa akin yun. Ako pa nga po yung sinasakta, ako pa nga po yung sinasakal niyan eh. So every time na nag-aaway kayo, sir, sinasakal ka niya. Sinasakal po, kinakalbot po liig ko. Ginagantihan niyo po. Hindi po. Ano po ginagawa niya, sir? Wala lang po, umaawat lang po yung anak ko. Ang gusto nyo lang ngayon, makausap na, malaman Oh, yes sir. kung uuwi pa ba siya or hindi na. Yun po gusto kong malaman kung babalik pa ba sa amin o hindi. Kasi kung hindi, natanggap naman po namin. At least alam namin kung saan napunta. Mahal, kung ano mo pagkukulang ko sa iyo, lahat naman siguro gusto mo, binibigay ko naman sa'yo. Kasi naghihirap na hirap na ako sa trabaho. Kautang-utang ako sa boss ko. Magawa lang yung bahay na pangarap mo para sa atin. Pero hindi mo tinupad yun. Pero tanggap ko naman yun. Ang malaga sa akin, ligtas ka yan. Mahal na mahal kita eh. Sira ulo ko eh. Hindi ko na alam. Wala na nga ako sa ayos pagmamaniho. So, sinisingil ako sa mga utangan mo dito. Lahat ng utang mo ako sinisingil. Kanabaon-baon ako sa utang, mahal. Ma, kung may pagmamahal ka pa sa mga anak mo, kahit kay Princess na lang kasi babae, pag alam mo nang kaya na ng anak mo yung sarili, iwan mo na lang tas mag-aasawa ka ng iba. Kung sakaling mag-anak ka pa man, wag mo na itulad dito sa mga anak mo at tuwing may problema ka sa asawa mo, bigla mo na lang iiwan, di ka magsasabi, di ka magpapaalam kung saan ka pupunta. Sana baguhin mo na yung ugali mo. Ano yung gusto mo ulit sabihin sa mami mo? Sana po din na po siya mag-anak. Gagawin niya rin po kasi katulad sa akin. Kawawa rin po yung magiging anak nila. Nakikita mo yung kausap ni mami mo? Opo, pag lalapit po ako sa kanya, lagi niya pong tinatago. Yung Roger Brosas na po yun, nagla-live po yan, kumakanta po siya sa TikTok. Tapos napapansin ko po si mama na nagre-request doon. Nagre-request ng? Kanta po. Huwag kang mag-alala, balang araw magiging successful din po tayo. Salamat. Pagsisikapan ko mapagtapos sa pag-aaral. Kasolo na lang ako. Ma'am Nelida Nardo, bukas po ang aming linya para din po malaman namin yung inyo pong panig dito at kung baka may gusto rin po kayong sabihin dito po sa pamilyang inabandonan ninyo. Kapag
meron po kaming impormasyon, may nag-message po sa amin, or mismong si Ma'am Nelida Nardo po ang nag-contact po sa amin or pumunta po dito sa aming tanggapan, agad po namin kayong i-update. Salamat po, sir, ha? Maraming salamat Hapon din po. po, ma'am, sir.